Niya po ngayon ang Deputy Secretary General ng grupong migrante. Ukol pa rin po dito sa natatanggap po nilang reklamo dito po sa online voting na nangyayari po sa ibang bansa para po sa ating mga kapatid na OFWs. Magandang umaga po, Ma'am Josie. Hi, good morning din po, madam. Magandang umaga po. Maraming salamat po for being on the show. Ma'am, una sa lahat, ito po mga natatanggap ninyong reklamo mula po sa overseas voters natin tungkol po sa palpak na pre-enrollment o online voting experience nila. Meron po ba tayong partikular na mga bansa o rehiyon kung saan may pinakamaraming reklamo? Sa natanggap po namin, dali ah. Ah, sa natanggap namin mga report mula sa Asia Pacific, Hong Kong particularly, at saka sa Italy. Doon sa Italy, Northern Italy, merong 19,000 voters pero ang pre-enroll lang ay 400 as of April 11. Sa Hong Kong naman, hindi pa rin naabot ng kanilang um, total voters na naka-register doon sa bilang na naka-pre-enroll dahil sa hirap nga ng pre-enrollment po. Sige po. Okay, so ang issue dito, ay pre-enroll, no? Yung muna siguro ating ipaliwanag, hindi pa ito yung actual na pagboto, ma'am. Yes. Yes po. Sige po. Sige po. Yung pre-enrollment process kasi ay kailangan kahit nasa listahan ka ng registered overseas voting list, ay kailangan mo pa rin mag-pre-enroll para makaboto po sa online voting. Ngayon, doon po sa mga natatanggap naming report, ito, example sa Hong Kong, marami siyempre yung kababayan natin magaling sa Facebook, pero yung process po, nahihirapan kasi unang-una, mahirap ang identification sa document o yung passport at saka sa mukha. Panay ang error. Saka inaabutan na ng time out, kaya back to zero ulit. Nahirapan pa nga sa OTP kasi 5 minutes lang ang validity at late dumarating ang OTP. Yun po. At yung karanasan naman ng mga sa pag-online pre-enrollment, no, kailangan ng dalawang device kasi unang-una, pati sa karanasan nila, kung hindi nag-work yung link at yung QR code ang gagamitin, kailangan talaga ng isa pang device to scan the QR code. Wala namang scanner or wala namang upload function ng QR. So literal po, na-scan lang talaga. Yung iba nga, hindi nila alam yung scanner. Oo. Dito nga po sa inilabas yung pahayag, may mga nagsusumbong sa inyo na wala sila dun sa listahan, hindi nakapag-pre-enroll. Na-raise din po ba nila po itong concern nila dun sa mga embahada? At ano daw pong mangyayari? Makakaboto pa daw po ba sila? Hindi po makakaboto pag hindi naka-pre-enroll. Meron namang ginawa ang Italy, Milan consulate na bukas silang Sabado-Linggo in order to accommodate yung mga nahirapang mag-pre-enroll. Pero hindi po sapat kasi nag-start lang sila ng pre-enrollment 3 weeks before start ng online voting no April 13. So hindi po sapat, no? Yung nagsimula yung pre-enrollment noong March 22. Opo. Sana ginawa yung at least sinabay na lang sa registration. Medyo ang gulo, no? Ako naguguluhan ako. Ma'am, opo. Di ho ba, ma'am, ngayon ongoing na ang pagboto, di ba? Pwede na bumoto, right? Yes po. Okay. Yes po. Kapag ikaw ay pre-enrolled, meaning, kumbaga, nakapagparehistro ka and then meron ka ng kaukulang, kumbaga, yung kaninyo, yung QR code mo, no? Na makakaboto ka. Pero hindi ito personal kung hindi online, di ba? Online po. Okay. Sa mga nakaboto naman, ano ho ang reklamo? May reklamo kasi hindi sila sigurado kung talagang yung kanilang ibinoto, yun nga ang rumehistro. Hindi po. Kasi wala talagang resibo. Ang makikita mo lang ay ma-review mo yung QR code na ikaw ay nakakast ng vote. Mm-mm. Pero hindi yung verification na kung ano yung ibinoto mo.
Oo nga, kasi dati-rati po kasi, ikaw kahit na absentee voter ka bilang OFW, pupunta ka pa rin doon sa konsulada, Doon ka boboto. mano-mano. Yes po. Yes po. Yes, okay. Pag boto mo doon, makikita mo rin kung tama yung binoto mo, di ba? Kasi nga may resibo, po. hindi mo maiuwi yun, pero merong patunay na rumihistro ang boto mo, no? Yes po. Yes Okay. po. Ngayon kasi, dito nga sa overseas voting na style na ito, dahil online ito, oo, wala nang pagkakataon na malaman mo na talagang yun ang rumihistro. Kung tama. Kung tama, no? Yes po. Yes po. Okay, sige. So dito ngayon sa inyong mga reports, ano ang pag-estimate ninyo? Gaano karami ang mga dapat talaga rehistradong botante overseas na baka ma-disenfranchise? Ay, kung titignan po natin yung estimated na registered voters, ay aabot ng 1 milyon mahigit. Ngayon, tulad na ng sabi namin sa Italy na lang, na 119,000 voters, 400 pa lang ang naka-pre-enroll as of April 11. Oo. Ang inyo bang grupong migrante nakipag-ugnayan na direktamente sa COMELEC sa isyong ito dito sa Central? Kasi ang grupo nyo ay maaari nang di ba, maging kumatawan dito sa mga migranteng ito. Yes po. Mm. Ngayon po, nasa COMELEC office na po kami ngayon. Nagpatawag ang COMELEC ng meeting para dyan sa online voting. Ngayong oras po, 10 o'clock. Ay, salamat naman kung ganon. So, sa ngayon, ano ang hawak niyong datos? So far, ilan ng complaints ang natanggap ninyo officially sa grupong migrante pa lamang? Europe, Asia Pacific, particularly sa Hong Kong at Middle East po. Ito yung mga lugar na vote rich, kumbaga. Opo, tsaka siyempre, yan sila yung nahihirapan kasi malayo mga embassy. Tapos, yun nga yung nagtitipid ng purpose ng online. Sabi nila, pag-online voting para hindi na mahirapang pumunta sa embahada or consulate para bumoto. Pero lalo pong humirap kasi you have to verify yung email mo para ka maka-online voting. Pero ang gagamitin mo nga pre-enrollment. Oo, kasi nga may pre-enrollment na sistema. O sige. Oo. Ma'am Josie, doon sa sinasabi nyo na ang iba di nakapag-pre-enroll, so ibig sabihin hindi sila nakatanggap ng impormasyon na may pre-enrollment? Ay, yun po. Oo. Isang problema. Kulang ang information dissemination sa pre-enrollment. Sabi nga namin, sana nung nag-open sila ng registration, sinabay na. At least a year before kasi hindi basta-basta makakalabas yung ibang mga OFW. Oo. Tapos, meron din po kayong binabanggit na dati, everyday daw kung magbigay ng updates ang embassies, pati consulates, tungkol po dun sa bilang ng pre-enrolled voters. At kung ilan na rin ang mga nakaboto. Dati, everyday nga yung tally, pati yung bilang ng mga bumoboto. Pero ngayon daw ayaw nila magbigay ng tally. Ano daw po ang explanation doon? Wala naman po silang sinasabi. Basta nagre-request lang sila magbigay ng information kung ilan yung nag-pre-enroll at yung ilan talaga yung actual na nakabote since April 13 po. Okay. Sige. So ganito, Ma'am Josie, makikibalita ho kami sa inyo kung anong kahinat na nitong inyong meeting with COMELEC. Mabuti nga at kayo ay nandidiyan na at kayo ang kakatawan nga dito sa grupo ninyo, particularly yung mga miyembro mismo ng migrante, ha? Yes po. Oo, salamat na marami po sa inyong pakikibaka para po sa karapatan ng ating mga manggagawa sa abroad. Ay, yun po ang ginagawa ng Migrante International. Serbisyo lang po na totoo. Tulad ninyo. Opo, salamat po na marami. Thank you po. Salamat sa inyo, Ma'am Josie.